Pauwi na sana ang taxi driver nang may madaanan nga itong bata na umiiyak sa kalsada. Laking gulat nga niya nang may sulat nga ito na iniabot sa kanya. Narealize ng driver na kailangan nga ng tulong ng bata. Bakit nga kaya? Isang simpleng lalaki lamang si Miko Cabral, anak ng may-ari ng Cabral Taxi Company at isa sa top executive ng kanilang kumpanya. Halos lahat ng taxi sa Kamaynilaan ay sila ang nagpapatakbo at ito na nga rin ang nagpabago ng kanilang buhay. Nanggaling din kasi sila sa hirap, kaya ramdam nga ni Miko ang lungkot at hirap kapag may nakakasalamuha nga siyang kapuspalad dahil nanggaling din siya rito. Miko anak, hindi mo na naman kailangang mamasada pa dahil tayo naman ang may-ari ng taxi company natin. Ipaubaya mo ng trabaho sa ating mga masisipag na mga drivers at loyal na mga empleyado. Sambit nga ni Mr. Rex sa kanyang anak na si Miko na kasalukuyang nagpapalit ng pambahay dahil kagagaling lang sa pamamasada. Tay, kinalakan ko na po yung pamamasada at kailanman kakambal na natin ito habang buhay. At saka, okay lang naman ho sa akin tay na paminsan-minsan namamasada din ako dahil dito ako masaya. Kahit nakamit ko na ho yung tagumpay, kahit nakamit na po natin, hindi ko pa rin po nakakalimutang lumingon sa ating pinanggalingan. Kaya hayaan niyo na ho ako tay, gusto ko ang ginagawa ko. Huwag na ho kayong mag-alala. Nakangiting sagot naman ni Miko sa kanyang amang si Mr. Rex. Nagsimula nga ang kanilang buhay sa pamamasada lamang ng taxi at nang makaipon ay naisipan nga nilang bumukod at magsimula na nga rin ng sariling taxi company at doon na nga nagsimula ang tuloy-tuloy na pagganda ng buhay ng magama. Sila na lang din kasi ang dalawa ang magkasama dahil 2 taon na nga ang nakakaraan nang mamatay ang kanyang ina sa sakit na cancer. Kaya ngayon ay sila na nga lamang dalawa ni Mr. Rex ang magkakampi at magkaramay sa lahat ng oras. Minsan nga, inuudyukan na nga siya ng kanyang mga tiyuhin na mag-asawa kaysa mamasada pa ng mamasada dahil sa edad nga niyang 35 anyos ay wala pa nga siyang nagiging nobya. Ngunit para naman sa binata, nakakapaghintay naman ng pagmamahal. May nakalaan talaga para sa iyo. At kung para sa iyo talaga ang taong yun, kahit hindi ka na mag-effort, na hanapin siya ay kusa talagang darating sa buhay yun. Manang-mana ka talaga sa akin anak. Parehas na parehas tayo ng prinsipyo at pananaw sa buhay. Tama yan anak. At sinisigurado ko sa iyo na kung sino man ang mapapangasawa mo, napakaswerte niya. Sigurado kong masaya ang nanay mo ngayon habang pinapanood tayo na nananalo na sa buhay. Punong-puno nga ng emosyon na sabi ni Mr. Rex sa kanyang anak. Ngumiti naman sa kanya si Miko. Oo naman tay, at saka saan po ba ako magmamana? E di syempre, sa inyo. Sabay humagalpak nga sila ng tawa. Nang sumunod na araw ay muling namasada nga si Miko. Sir, magandang umaga ho. Bati nga ng isa nilang taxi driver. Magandang umaga rin ho, Mang Ben. Tugon naman ni Miko habang nag-aayos na nga ng sarili para sa pamamasada. Kaya nakaka-inspire magtrabaho nakapakasipag ng ating boss. Kaya paano pa tayo tatamarin yan? Sabi naman ni Mang Alex sa kanilang kasamahan. Halos lahat sila ay bilib na bilib sa kasipagan ng magama, lalong-lalo na rin si Miko. Kaya ito na nga rin ang ginagawa nilang inspirasyon para pumasok ng maaga at gawin ng maayos ang kanilang trabaho. O siya sige iho, mauna na ako sa inyo mag-ingat ho kayo. Nauna nang nagpaalam si Miko sa kanila saka nagsimula na ngang magmaneho. Inabot na nga ng gabi si Miko habang binabaybay ang mahaba at makipot na daan sa may Guadalupe. Sa hindi malaman-laman na dahilan ay naisipan nga niyang sumuot sa may eskinita dahil nakaugalian na nga rin niya na mag-abot ng kaunting tulong sa mga bata o pamilyang nasa lansangan lamang na natutulog. Habang marahan na nagmamaneho ay umagaw sa pansin ni Miko ang isang batang nakasuot ng maluwang na t-shirt na puti
sa may bandang dulo ng eskinita. Noong una, nagdadalawang isip nga si Miko kung lalapitan ito dahil noong hindi pa nga ito natatama ng ilaw ng kanyang sasakyan ay iisipin mong isa itong batang multo. Ngunit nang mapagtanto niyang hindi naman ito multo at tunay na bata, kaya naman naglakas loob na nga siyang lapitan ito. Ilang sandali pa'y natunton na nga niyang kinaupuan ng bata na pawang umiiyak. Bumaba si Miko sa sasakyan upang lapitan nga ang batang umiiyak. "Toy, umiiyak ka ba? Bakit mag-isa ka lang, Ryan? Nasaan ang mga magulang mo?" Tanong nga ni Miko. Mahinahon at nag-aalalang tanong nito sa bata sa kalumuhod upang mapantayan ng bata. Ilang sandali pa'y umangat na nga ng tingin ang umiiyak na bata kay Miko sa kahumikbi. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Nangungusap na tila humihingi ng saklolo. Napatingin naman si Miko sa hawak ng bata na lapis at papel sa kainabot nga sa kanya. Nagtaka ang lalaki kung bakit ito iniabot sa kanya ng bata kaya para malaman kung bakit ay kinuha na nga lamang niya ito. Pagkaabot niya roon at may nakasulat nga sa piraso ng papel. Ang nakalagay ay, "Dinala po sa ospital ang aking lola Helen Tuazon. Kanina pa pong umaga. Hindi ko po alam kung saang ospital pero sana po masamahan ninyo ako." Nang mabasa ito ni Miko ay tila may kung ano na kumurot sa kanyang puso. Doon din niya naisip na baka pipi ang bata kaya kahit anong gawing paghingi ng saklolo nito sa mga tao ay walang nakakarinig sa kanya. Dahil ito ang prinsipyo ni Miko, ang makatulong sa kanyang kapwa. Wala na nga siyang pinalampas pa na oras. Hindi na siya nagdalawang isip pa kaya pinasakay na nga niya ang bata sa kanyang sasakyan. Kahit hindi niya ito personal nakakalala at walang ideya kung saang ospital sinugod ang kanyang lola Helen, ay bukas palad nga niyang tinulungan ng kaawa-awang batang lalaki. "Sige, halika. Babaybayin natin ang mga malalapit na ospital dito sa atin. Hahanapin natin ang lola Helen mo." Wika nga ni Miko sa bata, saka napalitan naman ng ngiti ang mga labi ng bata na kanina ay labis na umiiyak. Habang pinabaybay nila ang daan, ay hindi maiwasan ni Miko na mapatingin sa bata na tila sabik na makita ang kanyang lola Helen. "Toy, nasaan ang nanay mo, ang tatay mo?" Nagsimula ng mag-usisa pa si Miko sa bata. Pansamantala muna namang inihinto ng bata ang kanyang paningin sa labas saka kinuha ang kanyang lapis at papel upang sulatin at sagutin ang tanong ni Miko. "Wala na po akong tatay. Iniwan niya po kami ni nanay kaya si nanay pong nagpunta sa Italy para magtrabaho. Kaya si lola lamang pong kasama ko." Sagot nga ng bata sa sulat saka iniharap nga ito kay Miko upang ipabasa. Nang mabasa nga ito ni Miko ay tumango lamang ito. Sa pakiwari niya ay nasa edad 8 o di kaya 9 na taong gulang na nga ang batang lalaki. Noong una, akala niya ay palaboy ang bata ngunit hindi naman pala. Siguro ay may nangyari lang talagang masama sa kanyang lola, kaya hindi na nga siya isinama ng mga tumulong dito. Ang unang ospital na pinuntahan nila ay ang pinakamalapit na emergency doon sa kanilang lugar. Mabilis na bumaba nga si Miko at ang kasamang bata saka pumasok sa loob ng ospital. Kaagad tinungo ni Miko ang information saka hinanap ang pangalan na binigay sa kanya ng bata. "Nurse, may na-admit ba dito na nagngangalang Helen Tuazon?" Tanong nga ni Miko sa nurse. Hinanap naman kaagad ng nurse ang pangalang itinanong ni Miko. Nanlamig naman ang mukha ng babae nang muli itong tumingin sa lalaki. Sir, kaano-ano po kayo ni Ginang Helen Tuazon?" Utal na tanong ng nurse kay Miko. "Hindi ko po siya kaano-ano pero ito pong kasama kong bata, apo niya." Sagot naman ni Miko. Bahagya namang sinilip ng nurse ang bata sa kamalungkot na napailing. Muli itong tumingin kay Miko. "Actually sir, opo dito po siya inadmit," sabi nga ng nurse. Nang marinig naman niya ng bata, ay parang bigla itong natuwa. Maging si Miko ng pangiti dahil sa wakas, makikita na nga rin ng bata ang kanyang lola Helen. Ngunit, nang muling magsalita ang nurse, ay tila napawi lahat ng galak
na nararamdaman nila kani-kanina lamang. Ano nga po ulit yung pangalan niyo, sir? Muling tanong ng nurse. Kaagad namang sumagot si Miko. Miko po, Miko Cabral. Sagot naman niya. Sir Miko, ikinalulungkot po naming sabihin na si Ginang Helen, binawian na rin po ng buhay kaninang umaga. Malungkot nga nasabi ng nurse kay Miko. Nanlumo naman ang mukha ni Miko, saka bumagsak ang balikat sa narinig na yon. Kahit hindi niya kaano-ano ang maglolang yon, nakaramdam nga ito ng kakaibang sakit at kirot sa puso dahil minsan na nga rin siyang nawalan. Alam niyang pakiramdam nang mawalan at iwan. Lalo pa sa sitwasyon ng batang lalaki na mag-isa na nga lamang dito sa Pilipinas. Lalo siyang nagdadalamhati sa posibleng mangyari sa bata. Nang marinig naman ito ng bata, kaagad itong umiyak. Pinapalo-palo niya ng mahina ang katawan ni Miko na tila nagpapahiwatig na sabihin nilang hindi totoo yung kanyang narinig na nagbibiro lamang sila. Isinama na nga sila ng nurse sa morgue kung nasaan nga si Ginang Helen Tuazon. Kahit hindi magkaano-ano, ay komportableng nakayakap ang bata kay Miko habang naglalakad patungo sa morgue. Iyak pa rin ang iyak ang bata. Tila hindi pa handang makita ang kanyang lola Helen na wala na ngang buhay. Nang buksan na nga ng nurse ang pinto, bumungad sa kanila ang isang makipot na kama. Sa may gitna na pawang may nakahiga at nakabalot na nga ng kumot. Ito na marahil si Ginang Helen. Nang alisin ng nurse ang kumot, ay hihig-bihigbing lumapit dito ang batang lalaki. Ungol lang ang pagiyak ng bata, ang naging ingay sa buong silid. Hindi naman mapigilan ni Miko ang mapayak din sa kanyang natutunghayan ngayon sa pagitan ng bata at ng kanyang lola Helen. Marahang yumakap ang bata sa kanyang lola, saka hinaplos-aplos ang kamay nito. Habang umiiyak doon ang bata ay sinamantala naman, usisain ni Miko ang nurse kung ano ba talaga ang nangyari kay Ginang Helen. Nurse, ano bang nangyari sa kanya? Usisa ni Miko. Kaninang alas 7 ho ng umaga, isinugod siya rito ng ilang mga tagapalengke raw dahil bigla na lang pong nawala ng malay. Atake po ata sa puso, wala na ho siyang buhay nang dinala rito. Wala naman hong nakakakilala sa matanda, kaya inabot na nga siya rito ng gabi dahil hindi naman alam kung sinong kukontakin namin. Kaya mabuti na lamang ho at nagpunta kayo rito ngayon. Nabanggit nyo kanina na hindi nyo ho sila kaano-ano? Paano nyo ho nakita ang bata? Sambit naman sa kanya ng nurse, saka muling nagtanong. Aksidenteng nakita ko lang po ang bata kanina habang nagmamasada ako. Nakaupo siya sa may madilim na eskinita, tsaka nakasubsob ang ulo sa kanyang braso habang umiiyak. Kaya nilapitan ko para tanungin siya. Doon ko nga nalaman na gusto raw niyang puntahan ng kanyang lola Helen, na kanina pang umaga, dinala sa ospital. Kaya sinamahan ko siya at ito ang una naming pinuntahan. Dahil ito ang pinakamalapit na ospital. Sakto naman pala. Malungkot na kwento nga ni Miko sa nurse. Napatingin muli si Miko sa batang wala pa ring tigil sa pagiyak. Sige po Sir Miko. Kunin niyo na po ang bata, baka po matatanong niyo rin po ang bata kung sino ang pwedeng kontakin tungkol dito at kung sino po ang pwedeng mag-claim ng katawan ni Ginang Helen. Sabi ng nurse sa kaunti-unting tinataas. Muli ang kumot. Pagkagaling doon, isinama na nga muna ni Miko ang bata sa may labas upang kausapin ito sandali. Toy, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Mahinahong tanungan ni Miko sa bata. Sisinghot-singhot naman ang bata habang sinusulat ang kanyang pangalan. Jackpot po, sabi nga ng bata sa sulat. Nang mabasa ito ni Miko, ay bahagyang umawang ang kanyang mga labi at matipid na napangiti. Jackpot? Ang unique naman ang pangalan mo, saad nga ni Miko. Ngunit patuloy pa rin ang bata sa pagiyak dahil sa nangyari sa kanyang lola. Muli niya itong tinanong dahil kailangan na nga ng ospital na i-turn over ang katawan ng matanda sa kanyang pamilya. Yung nanay mo, may contact number ka ba niya? O Facebook account para matawagan natin siya? At maipaalam ang nangyari sa lola mo? Tanong nga ni Miko. Samantala, sa Italy naman ay walang kamalay-malay si Lovely na ang kanyang nanay Helen ay wala na nga.
Isa siyang caregiver doon at halos 5 taon na nga na naninilbihan sa Italia. 2 o 3 beses lang nakauwi noon si Lovely sa Pilipinas para magbakasyon. Simula nang maghiwalay na nga sila ng kanyang live-in partner na si Eduardo ay si Nanay Helen na nga ang nagaruga at nagbantay kay Jackpot. Biktima nga si Lovely ng pambubugbog at pananakit ni Eduardo kaya napilitan na nga rin siyang hiwalayan ito. Hindi na rin niya matiis ang makisama rito dahil maging ang sarili nilang anak na si Jackpot ay nasaktan na rin niya. Simula nang maghiwalay nga sila ni Eduardo, wala na nga siyang naging balita pa rito at wala na ngang suporta pang binigay para sa kanilang anak na si Jackpot. May maliit nga silang tirahan malapit doon sa pinagkitaan nga ni Miko kay Jackpot. Habang naglilinis nga sa kusina si Lovely, ay aksidenteng dumulas ang baso sa kanyang mga kamay dahilan ng naging pagkabasag nito. "Lovely, what is it?" tanong nga ng kanyang amo na nasa sala lamang at nagbabasa ng magazine. "Sorry madam, the glass accidentally slipped from my hand. I'm sorry madam, please forgive me." Pagmamakaawa nga ni Lovely sa amo dahil mabait naman ang amo, pinatawad naman siya kaagad. "That's okay Lovely, next time be careful, okay?" Wika naman ang kanyang madam. "Are you hurt?" muling tanong nga ng kanyang amo. "No madam, thank you," tugon naman ni Lovely. Sa hindi malaman na dahilan ay ramdam ni Lovely ang matinding kaba na ngayon lamang niya naramdaman. Kanina pa nga siya balisa sa kanyang mga ginagawa na tila may kung ano na hindi magandang nangyayari. Kaya para makasigurado nang matapos nga niya ang kanyang mga gawain ay nagpaalam na nga siya sa kanyang amo na sandali munang tawagan ang maglola sa Pilipinas upang kumustahin. "Madam, I'm done cleaning the kitchen, garden and swimming pool. Can I call now my mother and son in the Philippines?" Tanong nga ni Lovely na halata nga sa itsurang pag-aalala. "Okay, no problem. Call them. Go." Walang pag-aalinlangan nga na pinayagan siya ng amo. Kinuha na nga ni Lovely ang kanyang telepono, saka dinayal na nga ang numero ng kanyang ina. Ilang beses nitong dinayal, ngunit hindi talaga ito nagri-ring. Sa isip niya ay baka naka-off ang phone o lobat lang. Sinubukan niya ulit, ngunit wala talaga. Hanggang sumapit ang gabi ay hindi pa rin mapakali si Lovely. Malakas na nga ang kutob niya na may nangyari na nga sa Pilipinas, pero pilit niya rin itong nilalabanan na sana ay kutob niya lang yun. Samantala sa Pilipinas naman ay pilit pa rin inaalam ni Miko ang contacts ng nanay ni Jackpot sa bata para ipagbigay alam ang nangyari sa kanyang ina. Isinurrender na nga rin ng mga nurse ang daladalang bag ni Ginang Helen noong sinugod ito noong umaga, ngunit wala na roon ang kanyang cellphone. "May cellphone ba ang lola mo, Jackpot?" tanong nga ni Miko sa bata habang maingat na hinahalikwat ang laman ng bag na yun. Tumango naman si Jackpot at tinuturo niya ang mismong loob ng bag ng matanda. Ngunit kahit anong hanap ang kanilang gawin, wala talaga roon ang tinutukoy na cellphone ng bata. Kaya naisip na nga lamang ni Miko na itanong sa bata kung saan ito nakatira upang doon na nga lamang ilagi ang bangkay ng kanyang lola Helen. Nang may ayos na nga ang lahat, unti-unti na nga ring nagsisidatingan ng mga kapitbahay nila upang makiramay. Nakakaawa naman si Jackpot, lola na nga lang niyang kasama niya na wala pa. Abay, sino na kayong magbabantay sa batang yan? Usapan doon ng ilang mga kababaihan na medyo may kaedaran na nga rin. Hindi naman makapagbigay ng reaksyon si Miko dahil hindi naman niya kaano-ano ang bata at saka baka may pamilya pang ito na hindi pa nakakaalam ng nangyari kaya yun ang balak niyang gawin. "Jackpot, hindi mo ba natatandaan ang numero o telepono ng nanay mo?" Muling usisa nga ni Miko kay Jackpot. Sandaling nag-isip ang bata. Naalala ng bata na sinulat ito ng kanyang lola sa isang notebook na tinago nito sa kanilang damitan. Kaagad nagtungo doon ang bata at sinundan naman ito ni Miko. Nang halughugin nga ng bata, ang damitan ay doon nga nila nakita ang notebook na tinutukoy nito, saka ibinigay niya kay Miko. Binuklat ito ni Miko at sa wakas ay naroon nga ang numero ng kanyang ina.
Wala nang pinalampas pa na oras si Miko at tinawagan na nga niya kagad ang ina ni Jackpot. Nakailang dial nga rin siya ngunit wala pang sumasagot. Sa pangapat na pagkakataon ay sa wakas sinagot na nga ito ng ina ni Jackpot. Hello, sino po ito? Tugon nga ni Lovely sa kabilang linya. Ilang segundo rin bago nakasagot si Miko. Dahil ang totoo, hindi niya alam kung paano sisimulan ang kanyang sasabihin sa babae. Hello, sino po ba ito? Muling tanong ni Lovely na nakakaramdam na nga ng inis. Marahil sobrang nag-aalala nga rin siya sa kanyang mga kamag-anak o pamilya sa Pilipinas. Ilang sandali pa sumagot na nga si Miko. Hello ma'am, ito po ba ang nanay ni Jackpot? Utal nga na tanong ni Miko kay Lovely. Halatang kinakabahan para sa magiging reaksyon ni Lovely kapag nalaman niya ang totoo. Ako nga. Bakit? May nangyari ba sa anak ko? Nagsisimula na nga rin makaramdam ng kaba si Lovely. Sa tanong na yon ng lalaki, naisip niya ang pagkabalisa niya noong mga nakaraang araw kaya tanging hiling niya na nga lamang ay sana hindi totoo ang kanyang kutob at masamang pakiramdam. Ma'am, ako po si Miko Cabral at ako po ang kasalukuyang nagbabantay ngayon sa inyong anak na si Jackpot. Saad nga ni Miko. Nagbabantay? Bakit? Nariyan naman ang nanay ko Bakit ikaw ang kailangang magbantay? Sagot naman ni Lovely sa pagalit na boses. Ma'am, ang nanay niyo ho. Wala na ang nanay niyo. Pag-amin nga ni Miko. Masakit man sa kanyang loob ngunit kailangan niya itong sabihin dahil karapatan ito ni Lovely. Wala na rin namang magmamagandang loob pa sa maglola kaya siya na nga gumawa ng paraan. Sandaling natahimik si Lovely. Nagmistulan nga siyang kandilang nauupos. Sa mga oras na iyon ngunit sa isip niya ay hindi muna siya basta-basta maniniwala. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Paano ako makakasiguradong tunay nga ang sinasabi mo? Paano kung scammer ka lang? Paghahamon pa nga ni Lovely kay Miko. Sa katunayan ho, narito ako ngayon sa bahay niyo kung saan nakalagay yung bangkay ng nanay niyo. Mayroon ho ba kayong messenger para kung sakali doon kayo tatawagan upang makikita niyo po yung nangyayari dito? Hindi ko na masyadong nagagamit pero meron ako. Saglit, ibibigay ko sa'yo. Ibinaba na nga nila pansamantalang telepono upang sa messenger na nga lamang mag-usap. Nang mag-open na nga ang camera, ay kagad itinutok ni Miko ang cellphone sa kabaho ng kanyang ina. Doon nagsimulang tumulo ang mga luha ni Lovely. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Parang gusto na nga niyang magpalipad ng hangin patungo sa kinaroroonan ng kanyang ina at anak. Nay, bakit? Pagsusumamo nga ni Lovely sa kabilang linya na halos simatayin na nga sa kanyang nakita. Hindi naman maiwasan ni Miko ang mapaluha dahil sa mga tagpong yun. Hindi niya akalaing sa simpleng pamamasada niya ay mararanasan niya ganitong senaryo na katulad nga noong nawala rin ang kanyang ina. Ramdam niya ang sakit, ang kirot lalo pa at nasa malayo nga si Lovely. Wala man lamang siyang nagawa, ni mahawakan man lang niya ang kanyang ina hanggang sa huli nitong sandali. Sir, nasaan ho ang anak ko? Gusto ko siyang makita, pakiusap ho. Pakiusap nga ni Lovely kay Miko. Sige ho, ito ho, Jackpot, yung nanay mo. Tinutok nga ni Miko ngayon ang kamera sa batang si Jackpot na kasalukuyang humahagulgol sa iyak. Anak, huwag kang mag-alala, uuwi si nanay. Uuwi na ako, nak. Hindi na ako aalis. Umiyak nga na sabi ni Ginang Lovely sa kanyang anak na si Jackpot. Dahil hindi nakakapagsalita ang bata, ay tumango-tango na nga lamang ito sa ina habang umiiyak. Sir, hintayin niyo ho ako, parang awa niyo na. Huwag niyo muna hong ipagalaw ang bangkay ng nanay ko, uwi ho ako. Sa katunayan, ay matagal na talagang balak umuwi ni Lovely dahil nagsusumbong na nga ang kanyang ina sa kanya na marami nang sumasakit sa kanya at hindi na nga niya kayang bantayan si Jackpot. Ngunit dahil nagkataong hindi po bumababa ang kanyang papel
ay hindi nga siya makauwi sa Pinas. Pero ngayon sisiguraduhin na nga ni Lovely na makakauwi na talaga siya dahil nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan at yun ay ang bawiin ang buhay ng kanyang ina. Ipinaliwanag nga lahat ni Lovely sa kanyang amo, ngunit sa pagkakataong ito, muli hindi nila ito pinayagan. Kailangan pa nga niyang maghintay ng ilan pang linggo o buwan dahil unang-una ay wala pang papel na bumababa sa kanya. Pangalawa ay may mahalagang event na paparating sa kanila kaya kailangan siya ron ng kanyang amo. Wala naman siyang magawa kundi tanggapin na lang ang kanyang naging kapalaran. Muling tumawag si Lovely kay Miko. "Sir," bungad nga ni Lovely. "Hello ma'am, ano pong balita?" Tugon naman ni Miko. "Hindi po ako pinayagang makauwi ng aking amo eh. Sa makalawa pa ho o bukas na bukas din, maaari niyo po bang ipalibing ang labi ng aking ina? Pasensya na po talaga sir kung sa inyo ko sinasabi dahil alam ko ho na kayo ang tunay na may malasakit sa aking anak dahil doon pa lang sa punto na walang alinlangan niyo siyang tinulungan ay utang na loob ko na ho yun sa inyo. Kaya sir, muli ho ako nakikiusap na kung pwede, sa inyo ko ho muna ihabili ng aking anak. Wala na ho kami ibang aasahan dyan sa Pilipinas sir eh. Kaya masakit man ho sa aking kalooban, kailangan ko na hong kapalan ang aking muka para ho sa aking anak. Kung papayag ho kayo, kahit hanggang makauwi ho ako sana. Kahit bayaran ko na lang po kayo sir, susustentuhan ko naman po siya eh. Ayoko lang ho pa talaga na ipagkatiwala sa ibang aking anak. Siya na lang ho ang meron ako." Umiiyak nga na saad ni Lovely kay Miko sa kabilang linya. Napatingin naman sandali si Miko sa bata na kasalukuyang natutulog nga sa kanyang mga hita at katatapos lang umiyak. Magaan din naman ang loob ni Miko kay Jackpot kaya hindi na nga siya nagalinlangan pa na pumayag sa gustong mangyari ni Lovely. "Sige, pumapayag na ho ko ma'am. Ako na muna ho ang bahala sa bata habang hinihintay namin kayo pero katuwang po nun ay sa akin muna siya pansamantalang titira para na rin lagi ko siyang masubaybayan. Mukha naman siyang mabait at masunuring bata at hindi mahirap alagaan kaya ako na hong bahala sa kanya. Bukas sa bukas ho, ipapalibing ko na ang labi ng inyong ina para na rin hindi na malungkot pa si Jackpot. Dahil sa katunayan ho, ngayon lang siya huminto sa pag-iyak eh. Hanggang sa nakatulog na sa aking mga hita. Kaya asahan nyo alagaan ko ho ng maayos si Jackpot. Huwag ho kayong mag-isip o mag-alala pa. Ako na hong bahala sa kanya." Sagot naman ni Miko. Hindi na nga rin nagawa pa ni Miko na tumanggi dahil sa sarili nga niya ay gusto rin naman niya ang alagaan ng bata. Wala pa mga alam dito ang kanyang ama na kanina pang tumatawag sa kanya handa niya itong ipaliwanag at alam niya na mauunawaan naman ang kanyang ama. Katulad ng pinangako nga ni Miko ay maayos na ngang nailibing si Ginang Helen Tuhason. At umalis na nga siya sa lugar kasamang batang si Jackpot. "Jackpot, napag-usapan namin ng nanay mo na pansamantala ay sa akin ka muna titira, okay lang ba yun?" May hinahong tanong naman ni Miko kay Jackpot. Bahagya namang ngumiti si Jackpot kaya tumango nang paulit-ulit, tandaan na sumasang-ayon nga siya sa kagustuhan ng nanay niya at ni Miko na ito munang magiging guardian niya pansamantala. Ngumiti naman sa kanya si Miko at hinawakan nga sa ulo. "Good boy, halika na. Uwi na tayo." Nakangiting sambit nga ni Miko kay Jackpot. Ilang oras din ang kanilang biyahe nang makauwi na nga sila sa bahay ni Miko. "Miko, ikaw na ba yan?" Tanong nga ng kanyang ama habang naglalakad papalapit sa kanila sa may pintuan. "Oh, tay, mano po. Pasensya na ho at ngayon lang ako nakauwi." Paumanhin ni Miko sa kanyang ama. "Abay, 2 araw ba naman Miko? Tapos hindi mo pa sinasagot ang mga tawag ko. Sino ba naman ang hindi mag-aalala sa'yo?" Nakasimangot nga na sabi ng kanyang ama nang may pag-aalala. "Nag-message naman po ako sa'yo, tay. Hindi ko lang masagot dahil naging abala po ako sa nakaraang araw." Paliwanag nga ni Miko sa kaumupo sa sofa kasama si Jackpot. Ano nga bang pinagkakabalahan mo nung 2 araw na hindi ka umuwi? At sinong batang yan? Huwag mong sabihin." Alam ni Miko ang iniisip ng kanyang ama
na baka anak nga niyang bata at inilihim lamang sa kanya kaya ngayon ay handa na nga niyang ilantad. Kung kaya't bago pa man siya magtanong at makapag-react, inunahan na nga niya ito kaagad. Tay, kung ang iniisip niyo ho ay baka anak ko ang batang to, nagkakamali ho kayo. Hindi ko ho siya anak at mahaba pong kwento, kaya mamaya ko na ho ikakwento. Maaari muna ho ba kaming magpahinga na dalawa? Wala pa rin po kaming tulog ni Jackpot eh. Sambit nga ni Miko, sa kanyang ama na labis pa rin ang pagtataka. O siya sige, mamaya ha ikakwento mo sa akin lahat. At hindi talaga ako matatahimik, Miko. Wika naman ang kanyang ama. Oho tay, pangako ho. Halika na Jackpot. Sabi naman ni Miko saka nagtungo na nga sa kanilang kwarto. Hanggang sa pagtalikod ng dalawa, ay tila palaisipan pa rin kay Mr. Rex ang ikinikilos ng kanyang anak maging ang batang kasama nito, kaya napakamot na nga lamang siya sa kanyang ulo. Matyagang naghintay nga ang Ginoo na makapagpahinga ng maayos ang anak at sa wakas ay lumabas ang hari nito ng kwarto. Miko, sino ba yung batang kasama mo? Hindi ako mapakali rito kanina pa. Tanong nga ni Mr. Rex. Tay, ang batang kasama ko si Jackpot. Kasi po nung nakaraang araw, namasada ho ako sa may bandang Guadalupe. Tapos yun, nadatnan ko siya. Ikinuwento pa nga niya kung paano niya tinulungan ang bata. Sandaling pinutol ni Miko ang pagkukwento, kaya napatanong naman si Mr. Rex. O tapos, nasaan ang lola niya? Sinabi rin ito na sa kasamaang palad, binawian na nga ng buhay. Malungkot nga si Miko pati ang kanyang ama. Biglang naghiwalay at lumuwag ang mga kilay ni Mr. Rex na kanina lamang ay magkasalubong dahil sa ikinuwentong yun ni Miko. Kung ganon, nasaan ang mga magulang ng bata? Nautal nga na tanong ni Rex at sinabi rin nito sitwasyon ni Lovely sa ibang bansa. At diretsahang sinabi ni Miko na pumayag nga siya dahil naaawa naman siya sa bata at sa ina nito. At isa pa magaan naman ang loob niya kay Jackpot. At wala na nga raw silang ibang kamag-anak. Kaya kapag walang kumukop sa bata, baka lalong hindi na nga niya makapiling ang kanyang anak. Buong loob na sagot nga nito sa kanyang ama. Sa halip naman na magalit at magusisa, hinawakan na nga lamang ni Mr. Rex ang anak sa kanyang balikat upang iparating na nauunawaan nga niyang naging desisyon ng kanyang mabait na anak. Dati-rati kapag may gagawing isang desisyon si Miko, hindi maaaring hindi ito hihingi ng opinyon sa kanyang ama. Pero ngayon na nakapagdesisyon na ang anak patungkol sa pagkupkop sa bata, hinayaan na nga lamang niya dahil sa alam ni Miko ang kanyang ginagawa. Pinalaki niya ito ng tama. Hindi na nga niya tinutulan pa ang ginawang pagkupkop ni Miko bagkus sinuportahan na nga lamang ni Rex ito. Nakaramdam din siya ng awa sa bata, lalo pa nang malaman nga niyang isa itong pipi, kaya umusbong din ang kagustuhan sa kanyang puso na tulungan ng bata. Wala na akong masabi sa iyo anak. Aaminin ko, nung una medyo nagalangan ako. Hindi katulad nung naging reaksyon mo nung una mong makita ang bata. Mas naging matapang ka sa akin, Miko. At isa yun, sa iyong katangian na hinahangaan ko. Kaya sige anak, kung ang desisyon mo ay pansamantalang kukupin ng bata, walang problema. Tayong dalawang magsisilbi munang pansamantalang guardian ni Jackpot. Nakangiting sabi nga ni Mr. Rex. Sa anak sabay niyakap ito. Nagagalak naman ang puso ni Miko dahil napakaswerte nga niya at nagkaroon siya ng very supportive na ama. Tila wala na nga siyang mahihiling pa sa kanyang sarili dahil halos nasa kanya na nga ang lahat. O siya sige iho, magluluto lamang ako ng ating hapunan at sigurado akong pagkagising ng bata, gutom na siya. Maiwan na muna kita riyan. Sabi nga ni Mr. Rex sa katumayon na nga sa kanyang kinaupuan at nagtungo sa kusina. Hanggang sa mga sumunod na araw ay nakakasama na nga ni Miko si Jackpot sa pamamasada. Minsan ay isip niya na anak na ang turing niya sa bata. Hindi niya maunawaan ang kanyang nararamdaman ngunit sobrang gaan ng pakiramdam niya sa bata.
Mabait din si Jackpot at sumusunod nga sa mga utos nila ng kanyang ama. Kaya nga wala silang kaproble-problema sa bata. Jackpot, mamaya tatawagan natin ng nanay mo. Gusto mo ba yun? Tanong nga ni Miko. Bigla namang lumiwanag ang mukha ni Jackpot sa katumingin kay Miko at tumango-tango. Ngunit, ngumiti na nga lamang si Miko at hinawakan ng bata sa kanyang ulo. Kinagabihan pagka-uwi nila, ay tinawagan kaagad nila si Lovely katulad ng ipinangako nga ni Miko. Anak, kamusta ka na? Mabuti naman at tumawag ka. Miss na miss ka na ni nanay. Maluhalo ang sabi pa nga ni Lovely sa anak sa kabilang linya habang pinagmamasta ng anak sa video nito. Kinuha naman ng bata ang kanyang lapis at papel, saka pinabasa sa kanyang ina ang kanyang isinulat. At ang nakalagay, miss na rin po kita nanay. Kailan ka po uuwi? Sobrang bait din po ni na Tito Miko at Lolo Rex sa akin. Binibilhan po nila ako ng mga bagong damit at pinagluluto pa nga ng masasarap na pagkain. Sad nga ni Jackpot sa sulat. Talaga ba anak? Naku, sabi ko na nga be, mababait sila. Hindi ako nagkamali kung kanino ka pansamantalang ipagkakatiwala. Hayaan mo't malapit na ako makauwi. Sagot naman ni Lovely sa kanyang anak. Anak, maaari ko bang makausap si Miko sandali? Tanong nga ni Lovely sa katumango naman ng anak. Ilang saglit pa'y iniabot na nga ni Jackpot ang cellphone kay Miko. Kakausapin daw ako? Utal nga na tanong ni Miko kay Jackpot. Ngumiti naman ang bata at tumango. Inabot nga ni Miko ang cellphone saka naiilang na humarap kay Lovely. Hindi magkaintindihan ng dalawa kung sino ang unang ngingiti o magsasalita. Halatang halata naman sa mukha ni Miko na hindi siya komportable dahil ngayon lang siya makikipag-usap ng ganito sa babae. Pero hindi naman nagkakalayo ang edad nila ni Lovely at tila mas bata pa nga ang babae ng ilang taon sa kanya. Miko, maraming salamat ulit sa pagkupkup ng walang pagdadalawang isip sa bata. Nabanggit nga niya na sobrang bait niyo raw sa kanya at binibilhan niyo raw siya ng mga bagong damit at saka masasarap na pagkain. Babawi ako pagka-uwi ko. Hindi pa lamang ako nakapagpadala dahil marami pa akong kailangang ayusin na papeles dito. Pero pinapangako ko, nababayaran ko lahat. Maraming salamat. Sambit nga ni Lovely kay Miko. Naku, wag niyo nang hong isipin yun. Mabait din naman kasi itong si Jackpot at hindi mahirap alagaan. Kaya wala kami nagiging problema sa kanya. Wag niyo nang alalahanin. Kami nang bahala. Sagot naman ni Miko. Ngumiti na nga lamang si Lovely. Ilang sandali pa yung nagpaalam na nga rin ito dahil tinatawag na nga siya ng kanyang amo. O siya, sige po. Sa ibang araw na lang po ulit, tinatawag na ako ng aking amo. Anak, Jackpot, makinig ka palagi sa kanila at huwag maging pasaway ha. Mahal na mahal ka ni nanay at namimiss na kita ng sobra. Malapit na ako umuwi. Malapit na tayong magkasama. Bye anak. Salamat sa inyo. Sambit nga ni Lovely sabay pinutol nga ang linya. Nang ibaba na nga ni Miko ang kanyang telepono, ay bahagya itong napangiti sa kawalan. Napansin naman ito kagad ng kanyang ama, kaya lumapit nga ito kay Miko upang magusisa. Hoy, mapupunit na yung labi mo sa laki ng ngiti mo ah. Ano bang meron? At ang ganda ng ngiti mo. Pabirong tanong pa nga ng kanyang ama. Namula naman ang mga tenga ni Miko. At natagpuan nga ang kanyang sarili sa ganoong sitwasyon. Bakit siya parang kinikilig? Gayong nakausap nga niya ang ina ng bata sa telepono lang. Anong sinasabi niyo, Tay? Hindi ako nakangiti ah. Palusot naman ni Miko. Asus Miko, hindi ka na teenager. At kita ko yung kausap mo. Yun ba yung ina ng bata? Maganda rin ha? Muling biro naman ng kanyang ama. Magka-video call kasi sila nag-uusap. Ngunit binaliwala na nga lamang ni Miko at tinalikuran na nga lamang ang ama. Naku Tay, mali ho yung iniisip niyo ha. Sige ho at ako na po may gagawin pa. Maiwan ko na po kayo riyan. Napahiling na nga lamang si Mr. Rex at nagpahabol na nga lamang ng isang ngiti sa kanyang anak. Palibhasa ngayon lang nakita ni Mr. Rex ang mga ngiting yon sa labi ni Miko. Kaya ganun na lamang kung paaminin niya ang anak. Marahil ay may tinatago nga sa kanya ang anak ukol sa kanyang kasalukuyang damdamin. Ngunit napagdesisyonan nga niyang
Hayaan na nga lamang muna ito sa ngayon at hintayin na nga ang anak na ang kusang magtapat sa kanya. Samantala habang papunta nga sa kanyang silid si Miko ay umagaw sa kanyang pansin ng isang boses. Boses bata na animoy naglalaro ng mga sasakyan. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at sinundan ng direksyon ng tinig na yon kung saan ang gagaling. Nang matunton nga niya ito, namilog ang kanyang mga mata sa kanyang natunghayan. May boses na lumabas sa bibig ni Jackpot. Beep, beep! Matipid nga nasambit ng bata habang nilalaro ang mga laroang sasakyan na binigay nga sa kanya ni Miko. Hindi naman makapaniwala si Miko sa kanyang nakikita at naririnig. Kung kaya't para maliwanagan, ay nilapitan nga niyang bata upang usisain ito. Jackpot? Untal nga, nabungad ni Miko sa umupo sa harapan ng kinuupo ng bata. Tito! Utal nga na sagot ni Jackpot na pawang nahihirapan pa rin sa pagbigkas sa mga salita. Napangiti si Miko sa kanyang narinig. Maluha-luha nga niyang hinawakan ang mukha ng batang si Jackpot sa kaniyakap ito para mas masolusyonan at malaman kung ano ba talaga ang kalagayan ng pagsasalita ng bata. Kinaumagahan din ay pumunta nga sila sa isang espesyalista. Dok, magandang umaga ho. Bati nga ni Miko sa doktor. Magandang umaga rin, Mr. Cabral. Ano pong problema ng bata? Tanong ng doktor sa kanya. Naisip ni Miko na ipalabas na nga lamang sa pamangkin nga niya, si Jackpot. Ito po ang pamangkin ko. Hindi nakakapagsalita dati. Buong akala po namin ay talagang napipi na siya. Pero kagabi, nagulat na lang po kami nang bigla na lamang siyang magbitaw ng ilang kataga. Hirap pa po siyang makabuo ng isang salita pero may lumalabas na po na boses sa kanyang bebeg, hindi katulad ng dati na wala na talaga. Ano po ba talaga ang kondisyon ng pamangkin ko? Nag-aalalang tanong nga ni Miko sa doktor. Masusi namang tinitigan ng doktor ang bata na kasalukuyang nakatingin na nga rin sa kanya. Sorry to ask, Mr. Cabral, pero sa tingin ko ay isa rin ito sa mga dahilan kung bakit bigla na lamang huminto ang pagsasalita ni Jackpot. May masama po bang naging karanasan ng bata? Like bullying, violence from parents and other people? Tanong nga ng doktor. Napatingin si Miko kay Jackpot. Naalala niya na minsan nasabi nga ng bata sa kanya sa sulat na lagi nga siyang pinapalo ng kanyang ama. Maging ang kanyang ina, nakikita rin na binubugbog niya. Kaya naisip nga ni Miko, marahil ito na nga ang nag-trigger sa bata ng matinding trauma. Minsan akong naikwento sa akin ng bata na pinapalo po siya ng ama dati. Sagot naman ni Miko sa doktor. Tumango naman ang doktor sa sagot ni Miko. I see. This is trauma. Kung ang bata naman po ay nakakapagsalita naman talaga simula ng maipanganak, masasabi ko matinding trauma nga ang nagtulot sa kanya kung bakit huminto siya sa pagsasalita. This condition is rare, but it really happens. Natotraumatize ang isang tao sa mga masasamang nangyayari sa kanya. At ito ang naging reaksyon ng katawan sa bad experiences na yun. Minsan may instances na ang iba naman ay bigla naging introvert, na dati-rati naman hindi. May iba naman na mabilis na makalimot, na dati-rati naman ay hindi. Iba-iba po ang naging epekto sa katawan ng isang tao, lalo pa at bata pa nga si Jackpot. Kaya kung ayos lang ho sa inyo, isasailalim pa rin natin si Jackpot sa mas malalim na pagsusuri para mas malaman po natin ang pinagmulan. Sad ng doktor. Ngayon ay mas naunawa na nga ni Miko kung bakit hindi nakakapagsalita si Jackpot. Nakaramdam siya ng lungkot sa sinapit ng bata maging si Lovely sa mga kamay ng dati niyang asawa. Ngunit sa kabilang banda naman ay hindi naman niya mapigilang magalak dahil ngayon ay mapapatunayan na nga hindi talaga pipi ang bata at may pag-asa pa itong makapagsalita. Ibig sabihin nun, may pag-asang may balik ang boses niya? Punong-puno ng pag-asang tanong ni Miko. Yes po, basta mapatunayan natin na galing nga sa trauma ang naging dahilan ng pagkawala ng boses ng bata. Nakangiting sabi nga ng doktor. Ngumiti naman si Miko sa kainakbayan ng bata. Ngayon, maaari na nating isagawa ang ilang mga test para sa bukas.
O sa isang araw may resulta na tayo. Tugtong naman ng doktor. Dahil sa kagustuhan gumaling na ang bata, sumang-ayon na nga rin si Miko para malaman na nga rin kaagad ang resulta. Sige ho, Dok, simulan niyo na ho ang mga test na kailangang isagawa. Naway maibalik na ho ng bata ang kanyang pagsasalita. Tugon nga ni Miko, saka sumama na nga muna pansamantala si Jackpot sa doktor upang isagawa ang ilang mga pagsusuri. Umupo saglit si Miko sa may bench habang kabadong hinihintay nga ang mga resulta ng test na isasagawa kay Jackpot. Ilang oras din ang kanyang hinintay nang pinatawag nga siya ng doktor sa loob. Mr. Cabral, maupo po kayo. Mahinahong utos nga nito. Dok, tapos na po? Seryosong tanong nga nito. Tapos na. Sa tingin ko ay bukas may resulta na. At ilang porsyento rin akong sigurado na may pag-asa ang bata na maibalik ang pagsasalita. Magandang balita ng doktor. Kaagad na pa nitong ikinatuwa ni Miko. Talaga ho? Malaki ang tsansa? Oo, pero wag muna rin tayong makampante. Dahil hindi pa natin nakukuha at nakikita ang resulta. Ipagdasal pa rin po natin na na-traumatize lang ang bata. Sagot ng doktor. At kailangan lamang ng therapy. Maraming salamat, Dok. Pagpapasalamat nga ni Miko. Bukas ho, bumalik kayo para malaman na natin ang resulta. Sabi naman ng doktor. Pagkarating nila sa bahay kaagad nagmano si Jackpot sa kanyang lolo Rex. God bless you, iho. Nakangiting sabi nga ni Mr. Rex kay Jackpot. Bumaling naman ang tingin nito kay Miko. O ano, iho? Kamusta ang lakad nyo? Tanong naman ni Mr. Rex. Nagtungo sila sa may sala at doon nag-usap. Sige, Jackpot, maglinis ka na muna ng katawan sa taas. Tatawagin na lang kita kung kakain na tayo. Sabi nga ni Miko sa bata at kagad namang sumagot ang bata. Nang tuluyan na ngang makalis ang bata sa kinaroroonan ng dalawa, doon natuloy na mag-usap ang magama. Ano, iho? Anong sabi ng doktor? Pagpapatuloy na tanungan ng kanyang amang si Rex. Kanina po ay may isinagawang test at sinabi po na may pag-asa po siyang makapagsalita. Base sa kinuwento kasi ng bata, may pinagdaanan sila na mag-ina. Kaya nakaramdam siya ng trauma. May pag-asang manumbalik ang kanyang pananalita. Kwento nga ni Miko sa kanyang ama. Tila naliwanagan naman si Mr. Rex sa ikinuwentong yun ni Miko. Doon niya napagtantong talaga palang nakakaawang sinapit ng bata sa mga kamay ng kanyang sariling ama. Ganun ba? Diyos ko, grabe pala talagang pinagdaanan niya. Talagang nakakatroma yun. Buti na lang naisipan ng kanyang ina na makipaghiwalay. At sadya na nga talagang nakatadhana na matagpuan mo siya sa madilim na eskinita. Isa kang biyaya, anak. Sabi nga ni Mr. Rex kay Miko. Pero sandali lang, ipinapaalam mo ba sa kanyang ina to? Pagpapatuloy ng matanda. Sandali namang napaisip si Miko. Gusto niyang ipaalam kay Lovely ngunit nagdadalawang isip nga siya hanggat wala pang ang resulta. Baka lalong mag-isip doon ng babae kaya minabuti na nga lamang ni Miko na ipagtapat na nga lamang ito kapag may resulta na. Total kinabukasan ay babalik na sila muli sa klinik upang malaman ang resulta kung may pag-asa nga ba talaga. Dahil nga paulit-ulit ngang nagvi-video call ang ina ng bata at si Miko, unti-unti na rin naman silang nakabuo ng isang magandang pagkakaibigan. Dahil kapag kausap nga nila ang isa't isa sa kamera, ay parang magkasama na nga rin sila. Sabi nga ni Miko sa ama, naisip ko na yun, tay. Bukas na bukas, pagkalabas ng resulta ipapaalam ko kagad kay Lovely. Sigurado akong matutuwa yun. Sagot nga ni Miko sa ama. Tila hindi na nga makatulog si Miko at hanggang sa kinabukasan sa klinik ay kabado pa rin naghihintay ang binata sa resulta. Naanimoy siya ang tunay na magulang ng bata. Mr. Cabral, have a seat. Hello, Jackpot, kamusta ka? Tanong ng doktor sa bata. Pilit na bumibigkas ang bata ng salita, ngunit tanging tinig lamang ang lumabas. It's okay, Jackpot, don't worry. Gagaling ka. Tanong nga ng doktor na ikinatuwa ng bata. Tama po ang narinig mo, Mr. Cabral. Base po sa resulta, traumatized nga ang dahilan kaya mataas ang tsansa
na muling maibalik ang bata. Masayang sabi nga ng doktor kay Miko. Hindi naman maipaliwanag ni Miko ang nararamdaman nang marinig ang magandang balita. Talaga, Dok? Ano po mga dapat gawin? O ni Jackpot para mas mapabilis ang pagbalik ng kanyang boses. Pananabik nga. May pagdaraanan lamang po kaming ilang mga therapy at sa tingin ko po, hindi naman yan magtatagal dahil nakikita ko naman kay Jackpot na gustong-gusto nga niya talagang gumaling. Nakangiting sagot nga ng doktor. Bumaling naman ang atensyon ni Miko kay Jackpot. Narinig mo yun, Jackpot? Hindi ka talaga isang pipi. Makakapagsalita ka. Masayang sabi nga ni Miko sa bata. Walang pagsidla ng tuwa ng dalawa, kaya nang makauwi na nga sila masaya nga itong ibinalita ni Miko sa kanyang ama. Tay, magandang balita. Mataas ang tsansa na makakapagsalita si Jackpot. Masayang sambit nga ni Miko sa kanyang ama. Kaagad naman itong ikinatuwa ni Mr. Rex. Talaga? Naku, salamat sa Diyos at muling makakapagsalita nga po ko. Wika nga ni Mr. Rex na punong-puno ng galak. Napatingin naman si Miko sa ama nang banggitin ito ang salitang apo na matagal nang nananabik na mabigyan niya ito. Masaya nga siya dahil tanggap na tanggap ng kanyang ama ang batang si Jackpot. Kahit na hindi naman nila ito kaano-ano. Napamahal na rin kasi sa kanilang bata at talagang mamimiss nila ito nang sobra kapag bumalik nga sa kanyang ina. Galing Italia. Magpaganon pa man, kahit na magkahiwalay nga sila ng bata, masaya pa rin ang puso ni Miko dahil kahit papaano, malaki ang naitulong niya sa bata. Nakakalungkot namang isipin. Samantala nagulat naman si Miko nang bigla siyang yakapin ni Jackpot. Ganon din ang kanyang lololohan. Gusto niyang iparamdam sa mga to kung gaano siya nagpapasalamat sa ginawa nilang pagtulong sa kanya. Sa pagtsatsaga, paghalaga, lalong-lalo na sa pagmamahal na hindi niya naramdaman sa kanyang tunay na ama. Sandaling lumuhod si Miko upang mapantayan ng bata. Bakit ka umiiyak? Umiiyak ka ba dahil masaya ka? Mahinahong tanong nga ni Miko sa bata. Tumango naman kagad ang bata sabay ngumiti sa binata. Hinawakan naman ni Miko ang ulo ni Jackpot. Huwag ka nang umiyak. Sobrang saya namin ng lolo mo. Para sa'yo, maririnig na rin namin ang boses mo at sigurado kung sobra ring matutuwa ang nanay mo. Kaya Jackpot, sundin lang natin ang sasabihin ng doktor. Okay ba yon? Nakangiting tanong ni Miko sa bata. Tumango lamang ang bata. Matapos noon, nang makapagpahinga na nga ang bata ay sinamantala na nga ni Miko na tawagan ng ina ni Jackpot na si Lovely. Noong una nahihiya pa nga siya, ngunit kalaunan din naman, kinontak na nga niyang babae. Hello? Utal pa nga ng panimula ni Miko. At sobrang ang kumabog ang dibdib niya nang muli niyang masilayan ang napakagandang mukha ni Lovely. Kahit na mukhang bagong gising nga ito dahil maaga pa lang sa kanila. Hello Miko, sorry i-off ko lang saglit muna yung camera. Kagigising ko lang kasi. Sagot ni Lovely sa kabilang linya. Pero biglang sabi ni Miko, ayos lang yon. Maganda ka pa rin naman eh. Nagulat tuloy si Lovely at pati siya ay tila tumalon nga ang puso. Namula naman ang tenga ni Miko sa hiya dahil tila naistorbo pa nga niya sa pagtulog si Lovely. Nako, ano yung pinagsasabi mo? Bumabanat ka na ngayon ha. Pasensya na. Napaaga pa yata ang tawag ko. Sad na nga lamang ni Miko. Mabilis naman itong kinrontra ni Lovely. Walang anuman, ayos lang. Bakit ka pala napatawag? Tanong nga ni Lovely kay Miko, saka bumangon nga sa kanyang higaan. Tila umurong naman ang dila ni Miko. Tungkol kay Jackpot, sagot nga ni Miko. Nawala naman biglang antok ni Lovely. Ano nangyari sa anak ko? Nag-alala pa nga siya. Sagot naman ng lalaki. Shh, huwag kang mag-alala. Huwag masyadong natatakot. Hindi naman lagi masama ang nangyayari. Huminahon ka. Tugon naman kaagad ni Miko. Nagtaka naman sa Lovely pero kumalma na rin. Magandang balita ba? Utal nga na tanong niya. Si Jackpot. Hindi talaga siya pipi. Mataas ang tsansa na muli siyang makapagsalita. Sa sinabi niya ni Miko, labis nga ang galak na nadarama ngayon ni Lovely.
Sa isip-isip nga ni Lovely, kung siguro ay nandun lamang siya, ay baka nayakap na nga niya si Miko. Ang isipin na yon ay tila nagpapamula nga sa kanyang pisngi at nagpapatibok ng kanyang puso. Mas lalo ring umusbong sa kanyang puso na makauwi kagad ng Pinas upang makasama ng anak na matagal na nga talagang nangungulila sa kanya. Pati rin siya nangungulila dito. Hindi rin niya alam kung paano mapapasalamatan si Miko na kumupkop at nagalaga kay Jackpot. At tila tumayo na rin na ama nito. Sobra-sobra nga ang pasasalamat niya dito at sobrang bait ng babae kaya hindi niya maiwasang humanga kay Miko. Kahit na nga sa video call lamang sila nagkikita. Talaga? Hindi ko alam kung paano nangyari pero sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Hulog ka talaga ng langit sa buhay namin na mag-ina. Siguro, hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon o nabaliw na ako kundi dahil sa'yo. Sad nga nito. Muli na paluha si Lovely sa oras na yun. Sabi pa nga ni Miko, kung andyan lang ako, napahid ko na ang mga luhang yan. Iyakin ka talaga kahit kailan. Pero maganda ka pa rin kahit na umiiyak. Dahil nga doon, mas lalong nang luha si Lovely. Sobrang bait kasi ni Miko sa kanya. Parang sarap tuloy mahalin ng lalaki sa isip-isip nga niya. Para naman kay Miko, walang saysay ang dami ng pera ng isang tao kung nakatago lamang ito at hindi nagagamit. Marami na nga siyang nagastos para sa bata. Pero balewala ito kay Miko dahil ang importante ay nagagamit niya ang biyayang yon para mabless o makatulong din sa ibang tao. At yun ang isa sa magandang katangian ng mayroon ng binata. Habang lumilipas ang araw, malaki rin ang naging improvement ni Jackpot hanggang sa tuluyan na nga nakapagsalita ang bata. Sige ho, Mr. Cabral, maaari niyo na siyang kausapin. Masayang sabi ng doktor. Marahan namang humarap si Miko kay Jackpot. Hi Jackpot! Hindi malaman ni Miko kung paano niya kakausapin ang bata kaya sinimulan nga niya ito sa pagbati ng hi. Ilang segundo ring tahimik ang bata at nakatitig lamang sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga itong sumagot. Hello? Hello Tito Jack? Sambit nga ng bata. Tuluyan ang kumislap ang mata ni Miko dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito. Hindi niya akalaing maririnig niya ang maamong tinig ng bata na nasa harapan ngayon. Sobrang saya ng puso niya dahil sa wakas nakakapagsalita na si Jackpot. Bakit ho kayo umiiyak, Tito Miko? Wag na ho kayo umiyak, di ba po ba dapat masaya kayo? Mahinahong tanong ng bata kay Miko. Luha to ng kagalakan, Jackpot, dahil sa wakas nakakapagsalita ka na rin. Sobrang saya ko para sa'yo at sisiguraduhin kong wala nang makakapanakit pa sa'yo. Halika na nga. Niyakap nga ni Miko ng mahigpit ang bata na animoy tunay na anak niya. Saktong-sakto ang pagkakataon na ito dahil sa susunod na araw, nakatakda na nga ang dumating sa Lovely. Sobrang excited nga hindi lang ng bata, kundi maging si Miko. Sa wakas bumaba na nga rin ang papel niya at ang mismong mga amo na nga rin ito ang tumulong sa kanya para mapabilis ang pagsasaayos ang dapat ayusin. Hindi pa rin alam ni Lovely na nakakapagsalita ang anak. Minarapat na nga lamang ni Miko na sabihin ito pagdating niya para masurpresa nga ang babae. Kaya naman dumating ang araw ng pagdating ni Lovely, nagpresenta si Miko na sila na nga ni Jackpot ang susundo sa kanya. Nang makarating na nga sila sa airport, hindi naman magkamayaw si Miko sa kaba. Tito Miko, hindi po ako mapakali. Kinakabahan po ako. Pero bakit po pati kayo kinakabahan? Kinakabahan ka pong makita ang mama ko? Siguro po. Excited po kayong makita kagandahan ng mami ko, no? Pangasar pa nga ng bata. Napakislap lang naman ang mata ni Miko. At totoo naman kasi, excited nga siyang makita si Lovely dahil tuluyan na nga itong nahuhulog sa babae. Sa halos araw-araw ba naman nila na pag-video call. Mabuti naman at nagumpisa din sila sa pagiging matalik na magkaibigan. Nakangiti ngang nakasilip si Miko sa bintana na talaga namang excited na excited at abang na abang sa pagdating ni Lovely. Ha? Ako kinakabahan?
Bakit naman ako kakabahan? Mukha ba akong kabado? Aligagang tanong ni Miko kay Jackpot. Opo, hindi lang po mukha halatang kabado po ikaw eh. O, nariyan na po pala si nanay. Sa pagkasabing yun ni Jackpot, biglang napabalikwas si Miko sa katarantang tumingin sa salamin. Inayos nga ang kanyang sarili, baka kasi mamaya haggard pa siya. Saka, lumingon na nga sa panggagalingan ni Lovely. Nasaan? Tanong nga ni Miko, tumawa ng malakas si Jackpot. Biro lang Tito Miko, sabi na nga ba kinakabahan ka eh. Tapos nagpapogi pa po kayo sa salamin. Huli po kayo, gusto niyong magpapogi kay nanay. Sagot pa nga ng bata at muli siyang tinawanan. Ikaw talaga, wag mo akong lokohing bata ka. Pero teka, ayos lang ba itsura ko, pogi ba? Tanong nga ni Miko. Oo naman po, bukod sa pagiging kabado, pogi po kayo. Taas noon namang sagot ng bata. Sabi mo yan ah. Sabay tingin ni Miko sa kanyang sarili sa may front mirror habang inaayos ang pasada ng kanyang buhok. Tito Miko, nariyan na po si nanay. Muling sabi ng bata, ngunit sa pagkakatong to, hindi na nga nagbibiro ang bata. Hay nako Jackpot, hindi mo na ako maloloko no. Sabi nga ni Miko habang nag-aayos pa rin ng sarili sa harap ng salamin. Oo nga po Tito Miko, si nanay na po yan oh. Para masigurado nga ni Miko na hindi na nga siya niloloko ng bata, bahagya siyang tumingin sa labas. At doon nga napatunayan, hindi na nga nagbibiro ang bata. Nakatayo na nga sa may labas si Lovely na nahihiya pang ang lumapit sa taxi na sinasakyan nila. Oo nga, siya na nga yun, halika, puntahan natin. Marahang binuksan nga ni Miko ang pintuan ng sasakyan sa kahumakbang, papalapit sa kinaroroonan ni Lovely. Ngunit may layo pa lang, tanaw na nga ng babae si Jackpot. Jackpot? Jackpot! Tumatakbo nga papalapit kay Jackpot ang inang si Lovely habang sigaw-sigaw ang pangalan nito. Nanay! Sigaw naman ng bata. Namilog ang mga mata ni Lovely lang marinig nang banggitin nga ni Jackpot ang salitang nanay. Tuluyan na nga siyang napaluha, sabay niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sobrang miss na kita anak. Hinding-hindi na ulit kita iiwan anak ha. Hindi na talaga. Sambit nga ni Lovely. Tumingin naman sa kanyang bata. Talaga po nanay? Hindi ka na po babalik sa Italy? Tanong pa nga nito. Oo anak, hindi naalagaan na lamang kita. Maluha-luha namang sagot ni Lovely sa kanyang anak. Salamat po nanay. Maalagaan niyo na po kami ni Tito Miko. Banat pa nga ng kanyang anak. Napakunot no tuloy si Lovely. Pati si Tito Miko? Aalagaan ko? Natatawang tanong nito. Opo, kasi hindi niyo po na itatanong, parang magtatay na po talaga kami ngayon. Eh di parang mag-asawa na rin po kayo. Humagikgik pa nga ang bata at napangiti na nga lamang si Lovely. Napangat naman ang tingin si Lovely kay Miko na pusturang-pustura at kanina pa nakatingin sa kanila. Nagulat nga si Miko nang biglang ang tumalon si Lovely at yumakap sa kanya. Sir Miko, maraming salamat po ha. Mahinang sabi nga ni Lovely kay Miko. Dahil nga sa pagkagulat at dahil na nga rin sa pagtalon ng kanyang puso, hindi nga mapigilan ni Miko ang mataranta. Hindi niya alam ang gagawin. Sa pagkakataong to, hindi pa nga niya niyakap pabalik si Lovely. Pero nang unti-unting medyo kumalma, niyakap na nga rin niya ng mahigpit si Lovely. At sobrang bilis din ang kabog ni Lovely dahil dito. Napangiti na nga lamang muli si Miko. Pagkatapos nga nilang bumitaw, kinuha na nga nito ang ibang gamit para matulungan na nga si Lovely. Nung una hindi pa nga siya makapagsalita dahil hiyang-hiya nga si Miko at sobrang pula pa nga ng kaniyang mga pisngi. Samantala, habang nasa sakyan sila, ay nagpapakiramdaman lamang sila Lovely at Miko. Pero ang totoo niyan, excited nga silang parehas na makita at makasama ang isa't isa. Kamusta nga pala? Sabay pa nga nilang saad. Napatawa nga sila dahil parehas pa sila ng sinabi. Okay naman. Sabay pa nga muli nilang saad. Nagulat nga ang babae nang biglang hawakan nga ni Miko ang kanyang kamay. Relax. So, hindi ka na ba alis? Tanong nga muli ni Miko
Napangiti nga ang babae at saka umiling. Hindi na ako alis dahil sobrang dami nga ng dahilan para magstay ako dito. Total, nakaipon na rin naman ako kahit papaano eh. Tsaka bala ko na lamang magnegosyo. Kasama nga ako. Kasama ka. Nahihiyang banat pa nga ni Lovely na ikinangiti nga ni Miko. Doon nga, magkahawak kami nga sila habang binabaybay ang daan. Bago umuwi sa kanilang mismong bahay, minarapat nga muna na hiniling muna ni Lovely na dumiretso muna sa kanila para personal nga at formal na magpasalamat naman kay Mr. Rex. Habang nasa biyahe, muling kinuusap ni Lovely si Miko. Miko, bakit? Tugon naman ni Miko. Re-request ko lang sana kung pwedeng sa inyo muna tayo dumiretso bago kami magpahatid ni Jackpot sa mismong bahay namin. Tanong nga nito. Halo-halong emosyon naman ang nararamdaman ni Miko dahil ngayong araw ding ito, aalis sa poder nila si Jackpot. Sigurado silang magama na sobrang nilang mamimiss ito, ngunit wala rin naman siyang magagawa dahil matagal din naman na hindi nakapiling ng batang ina. Kaya sino nga ba siya para hadlangan ang kasiyahan ng mag-ina? Kaya kahit medyo masakit ay tatanggapin na nga lamang nila ng maluwag. Pero sa totoo niyan, may isa nga siyang planong nabubuo na sana magawa niya at hindi nga siya maging torpe. Walang anuman. Oo naman, dumiretso kayo sa amin dahil naghanda kami. Tsaka para sa'yo, basta para sa'yo gagawin ko ang lahat. Banat na naman ni Miko. Ha? Nagtatakang tanungan ni Lovely. Wala, ang sabi ko, welcome na welcome kayo doon. Salamat. Tugon na nga lamang ni Lovely na sobrang kabado pa rin. Ilang oras din ang makarating nga sila sa bahay nila Miko. Namangha si Lovely na malaki pala ang bahay ng mga to. Kaya nagtaka siya kung bakit namamasada pa si Miko mukha namang mayaman sila. Ngunit sa halip na magusisa, binaliwala na nga lamang niya. Hindi naman yon ang kanyang sadya. Sinalubong kaagad nga ni Mr. Rex na sala ang tatlo at nagtatakbo naman ang bata. Papalapit sa kanya sabay nagbanot yumakap. Kamusta ang biyahe, apo? Nalula ka ba? Tanungan ni Mr. Rex. Hindi po, lolo. Wala naman po Akong naramdaman na lula. Pagmamayabang pa nga ni Jackpot sabay nagtawanan sila. Ikaw talaga? Tawang-tawa nga. Nasabi ni Mr. Rex sabay tingin kay Lovely. Siya na ba Miko ang ina ng bata? Mahinahong tanong nga ni Mr. Rex kay Miko na nakatingin kay Lovely. Opo tay. Nagsalita na rin si Lovely. Magandang araw po. Ako po si Lovely Sanchez, nanay ho ni Jackpot at gusto ko po lamang. Sandaling pinutol nga ni Lovely ang kanyang sasabihin at ikinagulat ng magamang sunod na ginawa nito. Lumuhod nga si Lovely sa harapan ng dalawa, tanda ng labis sa pagpapasalamat. Hindi ho sapat ang pagpapasalamat ko sa telepono. Ang pagpapasalamat ng personal, ito lamang po ang naisip kong tanging paraan para iparating sa inyo kung gaano ako nagpapasalamat. Hayaan niyo ako na lumuhod sa inyo. Utang ko ho ang buhay naming mag-ina ngayon pamula nang inasikaso niyo po ang labi ng aking yumaong ina. Hanggang sa pagtanggap ng buong puso at pagkupkup at pag-alaga sa aking anak na si Jackpot. Hindi ko man ho alam kung paano kayo mababayaran pero labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos dahil dumating kayo sa buhay namin. Maraming salamat po. Naluluhang sabi nga ni Lovely sa dalawa habang nakaluhod nga at nakayuko. Hindi rin napigilan ni Mr. Rex ang papaiyak dahil sa ginawa ni Lovely. Tumayo ka na riyan, iha. Sige na, huwag kang lumuhod. Tandaan mo ng Panginoon lang natin ang dapat nating luhuran at sambahin at hindi kami ng mga tao lamang. Sige na, tumayo ka na. Saan pa nga nito? Pakiusap nga niya at pinunasan pa nga ang luha ng babae. At banat nga ni Mr. Rex para nga gumaan ang aura. Pasasan pa at magiging manugang din naman kita. Mapapangasawa mo din naman tong anak ko na si Miko. Dahil doon nga, napamulat nga ng mga mata sina Miko at Lovely. Hindi nga sila nakapagsalita. Biro lang, pero alam mo ba, excited na excited talaga tong anak ko na makita ka. Halos nagkakaroon pa nga siya ng countdown
ng pag-uwi mo. Pagbubuko nga ni Mr. Rex kay Miko na ikinahiya na naman ng lalaki. Natawa na nga lamang si Lovely. Inabot naman ni Miko ang kamay ni Lovely upang tulungan ito. Dahil medyo masakit pa nga rin ang tuhod ni Lovely. Alam mo iha, sa katunayan ay itong si Miko talaga ang gumawa ng lahat ng to sa bata. Kaya bilang ama niya, sobra ako siyang hinahangaan. Mahal na mahal niya talaga ang bata. Dahil siguro ay sabik na rin ako ng magkaroon ng apo. Ngunit ito talagang nararapat. Isasauli na namin sa iyo si Jackpot dahil ikaw naman talaga ang mas may karapatan sa bata. Huwag mo ring alalahanin pa ang mga nagastos namin. At dadagdag pa yun sa iyong isipin. Masaya na kami na makita naming magkasama muli kayo na mag-ina na sobrang napamahal na sa amin. Wika ni Mr. Rex. Tama si tatay, Miss Lovely. Kaya kung may kailangan kayo, lalong-lalo na kapag pangangailangan ni Jackpot, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin. Alam niyo naman kung saan kami hahanapin. Masaya kami. Dagdag nga ni Miko. Maraming salamat. Tugon ni Lovely. O sige na anak, magpaalam ka na muna sa kanila. Nang sa ganun makapagpahinga naman sila. Tapos tayo mag-aayos naman tayo sa bahay. Mahinahong utos nga ni Lovely kay Jackpot. Marahang, lumapit naman si Jackpot kina Miko at Rex upang yakapin ang mga to at magpaalam. Tito Miko, Lolo Rex, maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin sa pagmamahal po at sa pagbilis ng aking mga gusto. Hindi ko po kayo makakalimutan. Tsaka sobrang salamat po dahil po sa inyo nakapagsalita po ko. Hinihiling ko po na sana kayo na lamang ang ama ko. Lolo Rex, tunay na lolo na rin po ang turing ko sa inyo. Salamat po dahil tinuring niyo po ako na parang tunay na apo. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihang ipinakita niyo sa akin. Mamimiss ko po kayo talaga. Tuluyan ng lumuha ang mga mata ng bata sa kayumakap sa dalawa. Pigil rin si Miko sa kanyang luha habang mahigpit na nakayakap sa bata. Samantalang si Lovely naman ay parang hinahaplos nga ang puso nang makita nga na mahigpit na magkayakap sina Miko at ang bata. Naluluhan na nga rin siya. At sa isip-isip niya kung sana lang ito na nga lamang ang mapangasawa niya ulit. Napahiling na nga lamang siya dahil naisip pa nga niya yun sa ganitong sitwasyon. O siya, sige na. Ako rin naman ang mag-aadid sa inyo kaya may ilang oras pa tayong magkakasama. Tay, mauna na po kami. Sambet naman ni Miko. O sige iho, mag-ingat kayo ha. Sagot naman ni Mr. Rex at tuluyan na nga umalis. At habang binabaybay nga nilang daan, kahawak kamay pa nga sina Lovely at si Miko ulit. At hindi nga yun nakatakas sa paningin ng bata. Uy, bakit po kayo magkahawak ng kamay? Sabi po nila para lang daw po sa magnobyo at magnobya ang nag-holding hands Bigla tuloy na pabitaw ang dalawa sa pagkakahawak kamay. Hindi nga nila namamalayan na parang sweet na nga sina Lovely at Miko na parang magkasintahan na nga talaga. At makalipas nga ilang minuto nakarating na nga rin sila sa pamamahay nila Lovely. Nauna na nga muna ang bata na magpahinga sa sofa habang sina Lovely naman at Miko ngayon ang magkaharap. Hinawakan nga ni Miko ang dalawang kamay ng babae. At saan nito? Alam ko lahat ng pinagdaanan mo at sobrang proud ako sa iyo dahil sobrang tapang mong babae. Mahirap ang maging OFW sa ibang bansa at alam kong sobrang nangulila ka sa magulang mo at kay Jackpot pero nagpakatatag ka at heto pa nga't nangyari ang hindi inaasahan na wala ang isa sa pinakamamahal mo. Pero kahit na ganun, sinubukan mo pa rin maging malakas. Sad nga nito. Pagkatapos ay pinahid nga ni Miko ang luha sa mga pisngi ng babae at nilapatan nga ng kanyang labis sa noo, pababa hanggang sa kanyang ilong at bumaba na nga sa labi ni Lovely. Nung una, hindi nga alam ni Lovely kung anong mararamdaman at i-react niya, pero marahan naman din siyang tumugon sa mga halik na yon ni Miko dahil ramdam talaga niya ang pangungulila, pagmamahal at pag-aalala dito at alam niya
na ito na nga ata ang lalaking matagal na nga niyang hinihintay pagkatapos nga niyang magkaroon ng relasyon na talaga namang naging kalbaryo ang kanyang buhay dahil doon. Mga ilang segundo nga rin silang naghalikan. Medyo matagal din kaya naman nang magkahiwalay nga ang kanilang mga labi. Nahihiya nga sila sa isa't isa. Pero pinagwalang bahala na nga lamang nila yon dahil hinayaan na nga lamang nila na ang puso na nga ang magdesisyon kung ano man ang gagawin nila o ipapakita sa isa't isa. Ang matagal na nga rin si Miko na nag-aabang sa pagkakataong to. Matagal niyang pinagdarasal na sana dumating na nga ang araw na to na maipakita na nga niyang nararamdaman kay Lovely. Sad pa nga ni Miko sa kanya, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Dahil balang araw, hindi na tayo magkakahiwalay pa ulit. Makahulog ang saad nga ni Miko. Sad pa nga nito. Ang tagal kong hinintay ito, kaya hindi na ako magsasayang pa ng oras. Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay kong nararamdaman, Lovely. Sad nga nito at yun nga talaga ang ginawa ng lalaki dahil araw-araw nga siyang naging sweet at mabait sa mag-ina. Matapos ang araw na yon ay tila na numbalik na nga ang dating katahimikan sa bahay nila Miko. Naupo nga sila ni Mr. Rex at nagkatinginan isang araw. Dahil ang mga ganong oras ay sabay nga nilang pinapanood ang bata sa may center table na naglalaro nga ng kanyang mga sasakyan. Bumalik sila sa dating buhay. Nag-focus naman si Miko sa pamamasada, pero kasabay nga nun ang panliligaw nga niya kay Lovely at pagbisita kay Jackpot. Halos araw-arawin na nga niya. Dinadalhan ng kung ano-ano ang bata at maging si Lovely na rin. Isang araw, tao po, tawag na ni Miko sa harap ng bahay nila Lovely. Sakto naman na si Jackpot ang sumilip. Tito Miko! Masayang sigaw nga ng bata. Napangiti naman si Miko dahil maging ang bata sabik na sabik ulit na makita siya. Na para bang hindi naman sila nagkikita. Kahit araw-araw naman talaga. Nay, nariyan po si Tito Miko! Hiyaw pa nga ni Jackpot. Kasalukuyang nagluluto naman sa kanilang kusina si Lovely. Napailing naman si Miko at napatawa dahil rinig na rinig nga sa labas ang hiyaw na yon ni Jackpot. Talaga o siya, sige anak, papasukin mo na. At nang makapananghalian muna tayo, malakas na sigaw naman ni Lovely sa kanyang anak na si Jackpot. Mabilis nagtungo ang bata sa may pinto at kagad itong binuksan. Nilundagan nga niya kagad sa yakap si Miko at tila sabik na makitang binata. O kamusta na? Kailan lang naman nung magkita tayo ah. Sad pa nga nito at natawa. Tito Miko, bakit po kayo narito? Namimiss niyo na po ako, no? Pabiro pa nga nasabi ng bata kay Miko. Siyempre naman, segundo minumunuto kitang namimiss. At hindi lang ikaw ang namimiss ko. Pati rin po si nanay. Sad nga ni Jackpot at napatawa na nga lamang sila. Tumpak. Kagad namang humirit ito. Uy, namimiss si nanay. Nanunokso pa nga ni Jackpot na kagad namang ikinapula ng mukha ni Miko. Sumabat naman sa usapan si Lovely. Hoy Jackpot, ang bata-bata mo pa ha? Sige ka. Sabat nga ni Lovely sakay pinatong nga ang tinimplang juice. Magiging kayo rin naman po malapit na. Sad pa nga ng bata. Diretsong tumingin naman si Miko kay Lovely at nakita nga nito na nag-iwas ang tingin si Lovely at tila pinapamulhan nga ng pisngi. Natawa na nga lamang ang lalaki dahil kahit ilang buwan na nga sila na sweet sa isa't isa, ganun pa rin si Lovely sa kanya na para nga silang mga teenager na nahihiya sa kanilang mga crush. Pero mas sigurado na nga sila ngayon sa kanilang nararamdaman. At dahil nasa tamang edad naman na rin sila, wala nang sinayang pa na oras si Miko. Saan po tayo pupunta ngayon, Tito Miko? Tanong nga sa kanya ng bata. Pupunta na po ba tayong simbahan para pakasalan niyo na po si nanay? Pilyo ka talagang bata ka. Hay naku pala, biro talaga tong anak natin. Sabi pa nga ni Lovely na hindi nga nakalampas sa pandinig ni Miko. Anong sabi mo? Anak natin? Nautal pa nga si Lovely dahil hindi nga niya alam kung bakit gano'n ang nasabi niya.
Napatakip tuloy ang kamay sa bibig. Ha? Wala akong sinabing ganun ah. Sad pa nga nito. Napatawa nga si Miko at hinawakan na nga lamang ang mukha ng babae. Hanggang sa hapagkainan tuloy pa rin ang kwentuhan nila. Nahihiwagaan lang ako. Bakit nga ba? Jackpot ang pangalan niya, Lovely. Ang totoo niyan, simple lang naman ang dahilan eh. Dahil jackpot ako sa kanya. Dahil lang ipinanganak ko siya, pakiramdam ko parang nanalo ko ng loto. Jackpot, ganun. Kwento naman ni Lovely. Tila naliwanagan naman si Miko sa ikinuwentong yun ni Lovely. Napangiti na nga lamang siya. Sobrang hangang-hanga nga siya kay Lovely sa sobrang pagmamahal nga nito sa anak. Sumabat pa nga sa usapan ng bata. Nung pumapasok nga po ko, pinagtatawanan po ko ng aking mga kaklase dahil ang pangalan ko daw po yung alaga nilang aso. Pero nung sabihin ko po na ang ibig sabihin ng pangalan ko himala at biyaya, na ganun po ko para sa aking nanay, tinigilan na po nila ako. Namangha naman sa isinagot na yon ni Jackpot lalo nang malaman nga niya ang tunay na kahulugan ng pinanggalingan nun. Hanggang sa matapos ang araw na yon, marami pa nga silang pinagsamahan. Mas lalong napadalas nga ang pagdalaw doon ni Miko. Mas lumalalim din ang nararamdaman niya para kay Lovely. Paano din naman kasi, tukso ng tukso nga si Jackpot sa kanila. Mas lumalalim nga ang samahan ng dalawa dahil sa bata. Nung una ay parang naiilang pa nga si Lovely dahil likas talaga itong mahiyain. Pero kalaunan gumaan na nga rin ang pakiramdam nila sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, inaya nga sila ni Miko na may pupuntahan nga sila. Ngayon nga hindi alam ni Lovely kung saan sila pupunta. Kadalasan naman kapag lumalabas sila o namamasyal sinasabi kaagad ni Miko kung saan nga sila magpupunta, pero ngayon, secret daw. Hanggang sa nakarating na nga sila. Nang pababa na nga sana si Lovely sa sasakyan, nagulat nga siya nang biglang may humila sa kanya at tinakpan nga ang kanyang mga mata at nilagyan ng blindfold. May humawak nga na maliliit na kamay sa kamay ng babae at ito nga ang nag-guide sa kanya para sa paglalakad. Huy, anong ginagawa niyo ha? Natatakot na ako dito, asan niyo ako dadalhin? Takot pa nga na saad ni Lovely. Pero sagot naman ni Miko sa kanya, relax ka lang, honey. Sad pa nga nito. At nang makarating na nga sila ilang minuto, tinanggal na nga ang blindfold at nagulat nga si Lovely nang nasa harapan nga sila ng puntod ng kanyang ina. Napaiyak na nga lamang si Lovely dahil last week lang namasyal siya rito at heto nandito na naman siya. Pero mas nagulat nga siya sa naging ayos doon. Parang kakaiba, parang merong ganap or event. Ha? Bakit may ganito dito? Nagtatakang tanong pa nga ni Lovely. Maya't maya pa, lumapit na nga sa kanya si Miko na parang ibang timpla ng mukha. May problema ba, Miko? Tanong pa nga ni Lovely. Wala. Dinala kita ngayon dito dahil gusto kong masaksihan ng mga taong mahal natin. Ng ama ko, nandun nga rin si Mr. Rex sa gilid. Ang tinutukoy nga rin niya na isa ay ang ina nga ni Lovely na dahilan kung bakit nga sila nagkakilala, kung bakit niya nakilala ang isang batang umiiyak nga sa tabi at nagkakilala nga sila Miko at Lovely. Lovely, nahihiyang sabi pa nga ni Miko sa babae. Huh? Tugon naman ni Lovely na takang-taka pa rin. Paano ko ba ito sasabihin? Utal nga nasambit ni Miko na tila kinakabahan, maging ang kanyang mga kamay pinagpapawisan sa kaba. Ano yun, Miko? Muling tanong nga niya. Kinuha nga nito ang maliit na box sa kanyang bulsa at lumuhod na nga. Nautal nga na saad nito. Medyo matagal na rin na pinaparamdam ko ang pagmamahal ko sa'yo at nararamdaman ko rin naman na mahal mo ko. Total naman, 36 na ako, 36 na ako, at ikaw din. Halos magkasing edad tayo, hindi na tayo bumabata. Pwede bang pakasal na tayo kaagad? Parang tayo na rin naman, 'di ba? Sad pa nga nito
Natawa nga si Lovely at napasaupo sa noo. Alam mo bang pinaplano ko rin gawin to? Binabalak ko sana na dito ka sagutin sa harapan ng puntod ng aking nanay. Pero naunahan mo ko, tsaka level up ka agad ha. Nag-propose ka agad sa akin. Sad pa nga nito at natawa na nga lamang sila. Nang biglang, "Nay, umuo ka na po!" Sigaw pa nga ni Jackpot. Napatawa nga silang dalawa. Hinawakan na nga lamang ng babae ang kamay ng lalaki sa pinatayo at hinalikan nga ito. At napatakip pa nga ang bata sa kanyang mga mata. Nagulat nga rin si Mr. Rex kaya tinulungan pa nga ang bata na takpan ang mata nito. Napahagik-gik na nga lamang si Jackpot. Napatawa rin si Mr. Rex. Naku, lagot ka kay nanay. Sad pa nga ni Miko. Bilang pagbibiro nga dahil bigla nga siyang hinalikan ng babae. Ano ka? Gustong-gusto kaya ni nanay na dati pa na maikasal ako tapos makahanap ako ng lalaking totoong magmamahal sa akin at hindi yung sasaktan ako kagaya dati. Kaya sigurado kong masaya siya. Napatawa nga siya, saka iniabot na nga ang kamay sa lalaki hudyat na pwede na nga nitong isuot sa palasingsingan ng singsing na kumikinang. Sobrang saya nga ni Miko at walang mapagsidlan ang kanilang tuwa. Nagtatatalon pa nga sa tuwa ang bata. Pagkatapos nga nun, pinahanda na nga nila kaagad ang kanilang magiging kasal. Intimate lang ang wedding nila sa isang chapel, pero punong-puno ng pagmamahalan at saya. Dahil pagkatapos nga lahat ng pasakit at pagsubok na dumating sa kanila, ngayon naman ay puro blessings at saya ang kanilang nararanasan. Salamat sa nasa itaas dahil alam nila na hindi nga tayo binibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Kaya ngayon nga, sobrang saya nga nila. At natapos nga ang seremonyas ng kasal sa isang mainit na halik. Nagpalakpakan nga ang lahat. Natawa pa nga sila nang bigla na namang sumigaw si Jackpot na dating pipi at madaldal na nga ngayon at hindi na nga mapigilan sa mga pinagsasasabi. Nanay at tatay ko po ang mga yan! Sad pa nga nito, sa simbahan narinig nga ng mga bisita. Nagtawanan patuloy ang mga bisita. Pagkatapos nga noon, dumiretso na nga sila sa reception kung saan nga sila mas nagkasiyahan. Nang malaman rin ni Lovely na kahit namamasada nga si Miko, ay sa kanila pala talaga ang kumpanya ng korporasyon. Sobra nga itong humanga nang malaman pa nga niya na maraming tinutulungan na charities at kung ano-ano pa ang kaniyang asawa. Dahil dito, mas naging pursigido pa nga siya sa pagtulong rin sa kapwa-tao ngayong mag-asawa na nga sila. At dahil nga doon, tuloy-tuloy na blessings pa nga ang natanggap nila. At ang isa sa pinakamalaking blessings na tatanggap nila ay nang malaman nga nila na nagbuntis na nga ulit si Lovely. Medyo mahirap sa edad niyang magbuntis pero sobrang himala ulit. Dahil binayayaan nga sila ng isang baby girl. Kulang na nga lang pangalanan nila itong Loto dahil jackpot nga na naman sila. Binayayaan sila ng cute at paniguradong mabait at matulungin rin na anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Miko at Lovely. Maraming salamat po sa lahat. Sa tunay na buhay lahat ng mayroon tayo material man, pangarap, trabaho, pero kayamanan ay kailanman hindi natin madadala hanggang sa kabilang buhay. Lahat ito may iwan sa lupa at ibang tao na ang makikinabang. Sa sitwasyon ng magamang Miko, Mr. Rex at Lovely, nakamit nila ang tagumpay ng buhay. Buhat dahil sa kanilang pagsisikap at puspusang kasipagan at pagkayod. Pero nanatiling nakatuntong pa rin sa lupa ang kanilang mga paa at kailanman ay hindi namili ng mga taong tutulungan. At batid nga nila na ganito nga rin ang gagawin ng kanilang mga anak na sila Jackpot at Loto. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nevo Fajardo, Nesbet Hanaban, Presbyteros Rose, Rex Roy, Chisa Dehino,
Gloria Escobar, Gloria Sanchez, Anita Hernando, Marian, Augusta Sarafanan, Ning Rafanan, Shu, Katrina, Vanessa, at shoutout na rin po sa lahat